Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang thriller and suspense movie na pinamagatang Wolves na ipinalabas noong 2024. Nagsisimula ang pelikula kay Margaret, isang district attorney sa New York, na balisa sa loob ng isang hotel. Nakipagrelasyon siya sa isang binatang nasa 20s ang edad na bigla na lang namatay sa silid. Sa takot, tumawag siya ng isang professional fixer para humingi ng tulong. Pagdating ng fixer, agad siyang nagtanong kung may iba pa bang tinawagan si Margaret. Mariin niyang itinanggi ito at nakiusap na ayusin ang sitwasyon at gawing parang walang nangyari. Kumpiyansa ang fixer at sinabing siya ang pinakamahusay sa larangan niya. Biglang may kumatok sa pinto. Isang lalaking pumasok at nagsabing fixer din siya, ipinadala raw para tumulong kay Margaret. Nagtaka ang unang fixer at tinanong kung sino ang tumawag sa kanya. Itinuro ng bagong dating ang isang nakatagong surveillance camera. Biglang tumunog ang telepono sa hotel. Isang babaeng nasa control room ng hotel ang nagsalita, siya si Pamela, ang may-ari ng hotel. Inilagay niya ang tawag sa speaker at ipinaliwanag na siya ang tumawag sa sarili niyang fixer para maprotektahan ang reputasyon ng hotel. Gusto rin ni Margaret, bilang isang abogado, na iwasan ang iskandalo, kaya't napagkasunduan nilang magtulungan ang dalawang fixer. Pero hindi magkasundo ang dalawang lalaki. Pinilit ni Pamela ang sarili niyang fixer na makipagtulungan, habang pinaalalahanan ni Margaret ang kanyang fixer na nahuli na siya sa camera kaya wala na siyang lusot. Walang magawa, pumayag ang dalawang fixer na magtulungan at tinanong si Margaret kung ano talaga ang nangyari. Ipinaliwanag ni Margaret na nakilala niya ang binata sa hotel bar, nagustuhan niya ito, at kumuha sila ng kwarto para magbakbakan. Habang lasing, tumalon-talon ito sa kama, nadapa, tumama sa bar cart, at namatay. Binigyan ng mga fixer si Margaret ng bagong damit at pinauwi habang sila ang nag-ayos ng lahat. Sinimulan na ng fixer ni Margaret ang pag-aasikaso sa bangkay at paglilinis ng eksena, habang ang fixer ni Pamela ay relaxed lang, umiinom at walang ginagawa. Habang sinusuri ang bag ng binata, natuklasan nila na may dalang droga ito. Nang tawagan nila si Pamela para humingi ng payo, sinabi nitong iwasan na ang anumang dagdag na gulo at inutusan silang ihatid ang droga sa kung saan ito dapat dalhin. Parehong sanay magtrabaho ng mag-isa ang dalawang fixer at parehong mayabang, kaya't nagpa siya ang fixer ni Margaret na siya na lang ang tatapos sa problema. Mabilis niyang binalot ang katawan at nagkunwaring ito'y labada sa isang trolley, sabay kinuha ang lahat ng ebidensya habang papunta sa parking lot. Sinira ng fixer ni Pamela ang feed ng security camera para ilihis ang atensyon ng gwardya. Ipinarode ng fixer ni Margaret ang kanyang kotse sa parking lot at maayos na isinakay ang katawan sa trunk. Plano niyang burahin ang surveillance footage pero tumanggi ang fixer ni Pamela na tumulong, iginiit na ang utos sa kanya ay hayaan si Margaret na gawin ito mag-isa. Biglang nagising ang batang akala nila'y patay, lasing lang pala ito. Muling pinatumba ng mga fixer ang bata at nagtalo ng akusahan ng fixer ni Pamela ang isa na hindi man lang sinuri kung humihinga pa ito. Naisip nilang maaaring ibunyag ng bata kung saan dapat i-deliver ang mga droga, kaya nagpa siya silang buhayin siya. Tinawagan ng fixer ni Margaret ang sarili niyang medic pero walang sumagot. Iminungkahi ng fixer ni Pamela na dalhin ito sa sarili niyang kakilala, isang medic sa Chinatown. Habang nasa biyahe, napagtanto ng fixer ni Margaret na kamakailan lang ay nawalan ng shipment ng droga ang Albanian Mafia, at pinaghihinala ang sangkot ang amo ng bata. Pagdating nila, bawat fixer ay kumuha ng isang piraso ng droga bilang kalamangan. Nakilala nila ang medic, isang babaeng nagngangalang June. Akala ni June na magtatrabaho lang siya para sa fixer ni Pamela, ngunit kailangan din pala niyang tulungan ang fixer ni Margaret. Tumutok si June sa pagsalbo sa batang na overdose at dinala ito sa loob sa pamamagitan ng pagdaan sa likurang pasukan. Pagkatapos suriin, sinabi ni June na halos mamatay na ito dahil sa paggamit ng sobrang droga. Muling nagtalo ang mga fixer tungkol sa loyalty ni June, kaya pinalayas sila nito. Habang nasa labas, nag-inuman ang dalawa at nag-open up ang fixer ni Pamela. Ikinuwento niyang minsan siyang iniligtas at inalagaan ni June habang nagpapagaling. Naalala naman ng fixer ni Margaret na nandoon siya noon nang tulungan ni June ang fixer ni Pamela pero sinadya niyang hindi sila magkita. Biglang nakita nilang tumatakas ang bata at agad siyang hinabol. Tumakbo ito papasok sa mall habang hinahabol ng fixer ni Pamela ng nakapaa, at kumilos naman ang fixer ni Margaret gamit ang kotse para harangin ang labasan ng mall.
Nakatakas ang bata mula sa mall at muntik ng masagasaan ang kotse, pero nakatalon siya agad at ligtas na lumapag sa kanyang mga paa na parang slow motion bago muling tumakbo. Hindi agad nakasunod ang mga matandang fixer. Sa huli, nakarating ang bata sa isang tulay papunta sa highway pero naabutan din siya ng dalawang fixer at nahuli. Dinala nila siya pabalik sa klinik ni June kung saan binigyan sila ng gamot para sa bata, pero tumanggi si June na papasukin silang muli. Pagkatapos nagtalo ang mga fixer kung saan nila iinterogahin ang bata, ayaw nilang isiwalat ang sarili nilang mga safe house. Binihisan nila ang bata gamit ang ekstrang damit ng fixer ni Margaret at dinala sa isang motel. Pinangunahan ng fixer ni Margaret ang interogasyon pero nagkunwari ang bata na walang alam. Dahil sa inis, biglang nabanggit ng fixer ni Pamela na nasa kanila ang droga ng bata. Lumabas sila para mag-usap at napagdesisyonan nilang takutin ang bata. Umepekto ang taktika, umamin siya na ang droga ay pagmamay-ari nila Grunge, isang malaking personalidad sa kalakaran ng droga sa lungsod. Iginiit ng bata na hindi siya nagbebenta ng droga. Pumayag lang siyang tumulong sa kaibigan niya sa kolehiyo na si Diego, na nagtatrabaho para kay Lagrange. Kamamatay lang ng nanay ni Diego, kaya nag-alok siyang tumulong sa pamamagitan ng pag-deliver ng package. Inamin niya ring tumikim siya ng kaunti sa produkto, nalasing, napadpad sa isang bar, nakilala si Margaret, at ang huling naalala niya ay nagising siya sa kwarto nito at nahulog sa cart. Ipinaliwanag niyang ang totoong lokasyon ng droga ay ipapadala sana sa isang pager, na kailangan pa niyang kunin mula sa bar kung saan nagtatrabaho si Diego. Habang papunta sila sa bar, nagtanong ang bata kung mag-partner ba talaga ang dalawang fixer. Pagdating nila, isang kantang Croatian na tumutugtog sa loob ang nagbigay babala na andoon din si Dimitri, isang delikadong Croatian gangster. Pareho nilang napagtanto na nagtrabaho na sila dati para kay Dimitri. Kapag nakita sila nito ng magkasama, baka isipin nitong may binabalak sila at ipapatay sila. Kahit delikado, hindi pa rin nagtitiwala sa isa't isa ang mga fixer, kaya nagpasya silang tatlo ang papasok para kunin ang pager. Pumasok sila sa likod at nadiskubreng may wedding party pala si Dimitri para sa anak niyang babae sa loob ng bar. Tahimik na pumunta ang bata sa bar at natagpuan ang kanyang pager. Walang nagabot nito sa kanya, kinuha niya ito ng mag-isa pero agad siyang pinigilan ng mga security ng bar. Sinubukan ng mga fixer na makialam pero nadamay sila sa isang tradisyonal na sayaw na Croatian na tinatawag na kolo. Sa pagsubok nilang manatiling hindi mapansin, lalo lang silang napansin at nakuha ang atensyon ni Dimitri. Agad na nagbunutan ng baril ang dalawa, kunwaring hindi magkakilala na muntik ng magbarilan. Pumagit na si Dimitri, kinuha ang kanilang mga baril, at pinagalitan sila dahil sa panggugulo sa kasal ng kanyang anak. Sa kabutihang palad, naniwala siya sa kanilang palabas at pinakawalan sila. Ngunit may isa sa mga tauhan niya na nakapansin na pareho ang kanilang mga baril, kaya nagsimula siyang magduda. Sa labas, natagpuan ng fixer ni Margaret ang bata na naghihintay sa tabi ng kotse habang hawak ang pager. Wala pa ring address na lumalabas, kaya nagdesisyon silang pumunta muna sa isang diner para maghintay. Habang kumakain, unti-unting napansin ng bata na medyo magkatulad ang dalawang fixer, parehong bihasa, lihim, at veterano. Habang nasa banyo ang bata, pinag-usapan ng mga fixer kung paano kaya nakuha nila Grunge ang mga droga mula sa mga Albanian. Nagsimula silang maghinala na isa itong patibong. Nagkasundo sila na hayaan ang bata na ihatid ang droga, pero may babala, kung susubukan niyang tumakas, sila mismo ang papatay sa kanya. Maya-maya, nag-vibrate ang pager at lumabas na ang address. Hindi pamilyar ang lugar sa mga fixer, pero alam ito ng bata. Nagmaneho sila papunta roon. Pagdating nila, inutusan nila ang bata na ihatid ang droga habang magmamasid sila mula sa malayo. Bagamat nag-aalangan, pumayag ang bata at pumasok. Bigla, may dumating na convoy ng mga armadong lalaki, ang mga Albanian, na layuning lipulin ang grupo nila Grunge. Pero bago pa sila makagalaw, inatake sila ng mga tauhan ni Dimitri. Nagumpisa ang matinding putukan. Tinangkang umatras ng mga fixer palabas ng gulo, pero tinamaan ang kanilang sasakyan sa gitna ng palitan ng bala. Binuksan nila ang trunk, kinuha ang mga armas, at nagsimulang gumanti ng putok, pilit na inililigtas ang kanilang mga sarili. Nang marinig nila ang putukan mula sa bodega nila Grunge, dali-dali silang tumakbo papunta roon. Doon, nakita nila ang dalawang sugatang lalaki na lumabas at agad na bumagsak at namatay.
Sa loob, natuklasan nila ang tracker sa kotse ng mga Albanian at nakita nilang puno ng bangkay ang bodega. Nagpatayan ang grupo nila Grunge at ang mga Albanian. Habang nagsisiyasat sa lugar, natagpuan nila ang bata na buhay pa at nagtatago sa loob ng trunk ng sasakyan. Nang mapagtanto nilang delikado na siya, inutusan nila siyang ilagay ang natitirang droga sa tamang lugar at pagkatapos ay itigil ang misyon. Habang sinusunod niya ang mga utos, naghanda ang fixer ni Margaret na barilin siya, pero nagbago ang kanyang isip. Sa halip, ang fixer ni Pamela ang nagpaputok pero hindi sa bata. Binaril niya ang isa sa mga brick ng droga, at dito lumitaw ang isang nakatagong tracker. Dahil sa natuklasan, nagpasya silang patawarin ang bata at sumakay ng tren. Sa bahay ng bata, takot siyang nagtanong kung ano ang dapat niyang sabihin sa kanyang ama. Mariing sinabi ng mga fixer na kalimutan niya ang lahat. Kapag nagsalita siya, pareho silang mamamatay ng kanyang ama. Nakilala nila ang ama, na tagahanga pala ni Frank Sinatra. Tinanong ng ama kung bakit sila naroon, pero lumipat ang eksena sa paglalakad ng mga fixer paalis, tila ba nagbigay sila ng matinding babala. Natigilan ang ama. Sa isang diner, nag-usap ang dalawang fixer kung sila Grunge ba talaga ang nagnakaw ng droga o kung may ibang nagplano ng lahat. Tumayo ang fixer ni Margaret para umalis, pero nagtanong muna sa fixer ni Pamela kung paano siya napapayag ni Pamela na makipagtulungan. Sumagot ito gamit ang kanyang paniniwala, kapag tinanggap mo ang trabaho, bibitawan mo ang salita mo, at ang salitang yan ang sukatan ng isang tao. Napagtanto ng fixer ni Margaret na ganoon din ang kanyang prinsipyo. Bigla nilang nabuo ang koneksyon, ang parehong misteryosong employer, kaibigan nina Margaret at Pamela, malamang na siya ang nagpadala sa kanila sa isang patibong. Naisip nilang itinakda silang patayin dahil masyado na silang maraming alam. Nang maramdaman nilang may mga lalaking nasa labas na naghihintay para patayin sila, naghanda silang lumaban. Nagkasundo silang ipakilala ang mga pangalan nila kung mabubuhay sila. Sa post-credit scene, muling nagkita ang bata at si Margaret. Sa isang full circle moment, tumalon ulit siya sa kama, pero bumagsak na naman sa parehong bar cart. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.